Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kang chismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman nga natin pag-uusapan ay patungkol dito. So, grabe, ang Kim Pao, ibang klase talaga ang dating no, sa mga tao. Grabe, isang buong buwan ba naman nag-trending ang Kim Pao. At syempre, ang pagbibigay assurance ni Paolo kay Kim. Uy. Anyway, bago tayo mag-start, napakahalaga niyan, lalo na ngayon na may mabigat na problema si Kim. Pero bago po yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo yung subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, unahin natin mga Kim Pao pag-usapan ang mga reaksyon na ating mga taga-subaybay hinggil sa atin pong previous update. So, mula po kay Ma'am Marlita Aria Rodriguez, shoutout po sa inyo. Pag-usapan nga natin to. Sabi niya rito, good AM Gandara. Sadyang nakakalungkot. Gandara, pagbigyan mo lang ako ngayon. Gusto ko lang iparating kay Lakam itong mensahe ko. At Lakam, dapat sa iyo ay magsimula ng kabutihan. Ikaw yung magtuturo ng tama. Ikaw yung ate. Ang dapat aakay sa tamang daan. Oo nga't ikaw ang tumulong kay Kim na maabot mga pangarap niya. Pero ikaw din ang nagbigay ng sakit sa puso niya. Hindi mo ba dapat isinusumbat yon dahil pinangarap niyong magkakapatid yon na nagbunga naman ng maganda at nabigyan kayo ng maganda at masaganang buhay sa dugo at pawis, sipag at pagod, at saka tiyaga ni Kim. Wala kang awa at Lakam. Hindi dahilan yung nagkasakit ka para magsugal ka. Kung ate ka, dapat iniisip mo kung saan galing yung inuubos mo sa bisyo. Hindi mo ba nakikita kung papaano nilalait si Kim ng makikitid na utak? Si Kim, masaya ka ba? Ate Lakam ngayon, isa ka rin sa masaya na pinagtatawanan si Kim ng mga naiinggit na mga bashers niya. Isa ka rin ba doon? Kawawang Kim, yan pa ang napala niya sa sobrang tiwala at pagmamahal sa Lakam niya. Ipahiya sa mga nang lilibak kay Kim. Kim, ipag-pray mo na lang yung mga taong masaya sa ginawa na Lakam mo sa'yo. Yan ay parang unos na dumating sa buhay mo. Paghupa niyan, mas malaki pa ang maraming biyaya ang kapalit niyan. Ipaubaya mo sa Panginoon ang lahat ng sakit na ibinigay na Lakam mo. Kaya Kim, ipaubaya mo kay God ang lahat. Siya ang kikilos para sa'yo. Paolo, pakiingatan mo ang Kimi natin. At maraming salamat sa iyo, Paolo. Ikaw nagbibigay ng lakas kay Kim para lumaban sa mga karapatan niya. Gabayan kayo ng Diyos Ama natin. Maraming salamat Gandara sa pagbibigay mo ng pahintulot. Ingat po kayo lagi. So, ayan. Hindi niya maaaring isumbat nga yung malaki rin ang naging sakripisyo niya for Kim. Malaki din yung ginampanan ng role sa buhay ni Kim Chiu. Kasi una sa lahat, pinangarap nilang magkakapatid ngayon. Tama po kayo doon. So therefore, dapat pare-parehas kayo dyan na maghirap. Pero si Kim yung naging susi niyo talaga. Naging katuwang ka lang. Kaya naman, sabi natin na maling. Kahit ano pang reason, ang sabihin ninyo, mali po yung pagnanakaw. Mali po yung ginawa talaga. At wag nang
alibay pa ng kung ano-ano. Mali is mali. Hindi dapat po tinotolerate. Tapos kapatid pa man din po ang nag-traitor. So, sobrang sakit ito kay Kim. Anyway, sabi naman dito ni Glitz, magandang gabi. Naiyak ako. Sobrang umagang-umaga. Nalulungkot ako para sa iyo, Kim Chu. Sana maging okay ka na para maging masaya na ulit ang lahat. I'm praying so hard for your healing, Kimi. Magpakatatag ka at mahinahon na tanggapin at labanan at maayos at matiwasay ang pagsupok na ito. Ang Panginoon ang gagabay sa iyo. Keep your faith alive and believe on Him and everything will be alright. So, sa ngayon, ang panalangin ko po is ang manalo si Kim sa laban na to. Hindi naman kasi porke ipinasa, hindi porket si Kim ang nagsampa. Meaning na po nun panalo na si Kim, na sa kanya na. Kasi lalaban at lalaban din po ang side nila Akam. Sure, lalo na't wala tayong alam sa kanya pong balak at hindi naman po siya nagpapaunlak or wala naman siyang binibigay na anuman pong statement. So, ang prayer na lang po natin talaga manalo si Kim sa laban na to. Sana po ay mabigyan ng hustisya. At kung ano man ang nais ni Kim, makuha po niya. Diba? So, for sure naman, ang nais lang ni Kim is matanggal na sa posisyon sa Tilakam bilang tawag dito, may mataas sa pwesto sa company and all. Hindi ko ma-imagine yung pinagdadaanan ngayon ni Kim Chu kasi nga tayo po yung nakasubaybay sa kung papaano si Kim bilang kapatid talaga. Mahal na mahal niya yung kanya pong pamilya. Lagi po niyang inuuna ang kanya pong pamilya. So, I can't imagine the pain na meron si Kim Chu. Ngayon talaga, pinapakita niya lang na strong siya pero deep inside talagang nadudurog po ang puso niya. Sabi nga po sa reels niya, diba, ayaw na niyang tawagin na strong. Kailangan po niya ay support. Anyway, good news naman para po sa mga Kim Pao fans at syempre sa The Alibay. Grabe, mula po ng maere ang The Alibay. Ito po, isang buwan straight trending. Ito yung news, nagbabagang news. Talaga naman po, congratulations. Maraming salamat po sa sumuporta nitong The Alibay and hoping talaga po na pumasok sa top 10 global ang The Alibay. So ayan, sa Pilipinas po ay grabe, 'di ba? 28 days straight talaga pong trending ang The Alibay. Pasok po sa top Philippines. Ayan. Grabe, congratulations Kim and Paolo. Napakahusay nyo. Samantala, alam ko naman marami po ang nag-worry na tatapusin yung mga chika ba na kumakalat na mag-e-end na ang Kim Pao, na matatapos na yung love team ng Kim Pao and all, na no projects together na ulit ang Kim Pao. Alam kong marami ang malungkot at apektado doon. Pero alam niyo, may nasaga po akong chika na si Paolo Abilino daw po mismo ay tutol at hindi pa mapayag at tutol sa idea na yun na paghihiwalayin ang Kim Pao or magsosolo na silang dalawa. Hindi pa tapos ang po ng Kim Pao. Syempre, ang era ng Kim Pao. Ang dami pong mga Kim Pao fans na sobrang active pa talaga. Andyan pa rin po ang demand ng mga fans. So, si Paolo mismo daw po ay hindi po sang-ayon doon at kanyang ipinaglalaban ang Kim Pao, which is ikinatuwa ko naman kung totoo nga na ipinaglalaban ni Paolo ang Kim Pao. Pinaglalaban tayo ng mga fans, 'di ba? Kasi yun naman talaga yung pangako ni Paolo Abilino na hanggat may demand mula po sa atin ay hindi naman po talaga mawawala ang Kim Pao. So kung bigla pong magkakaroon ng decisions na ganoon, split and all, ay maraming salamat sa paglaban, Paolo Abilino, and hope hindi po ito fake news kasi umaasa kami na talagang tuloy-tuloy pa rin po
tuloy-tuloy pa rin po ang Kim Pao, ang partnership, ang tambalan, ang pagpapakilig nila Kim and Paolo. Kita niyo naman, 'di ba? Ang mga fans ay talagang for the sugod talaga po. Tuwing mayroong event, ganap po sila Kim and Paolo, and todo promote din naman talaga kapag mayroon pong projects silang dalawa. So sana magkaroon naman po sila ng pakiramdam na at madinig po, napakalakas naman po ng tinig ng Kim Paulancia. And I hope, yun nga, sana'y totoo na pinaglalaban tayo ni Paolo Avellino. Pinaglalaban niya yung tandem nilang dalawa ni Kim, 'di ba? For the sake of the fans and para sa kanilang dalawa na rin. Syempre, nalala ko yung sinabi ni Kim na okay lang naman sa kanya mag-discover ng ano pa man at maggampa ng ipapang role basta with Paolo Avellino. So, doon pa lang alam mo nang si Kim mismo ayaw na niya makipag-partner pa sa iba. So, yun lang muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chikas. Maraming pong salamat.